2 Corinthians, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Siya na walang kasalanan, naging kasalanan para sa akin. Para ano? So that we might become the righteousness of God in Him. Siya na walang kasalanan, naging kasalanan para sa akin, para lahat ng kabutihang meron siya mapasa akin. Wala akong alam na gumawa ng mabuti dati, pasaway sa magulang, suwail sa magulang, pero nung nakilala ko ang Panginoon, nakita kong sarili ko, nagbabasa na ako ng Bible. Yung mga barkada ko sabihin, pare, ano nangyari sa'yo? Bible ka na, baka mabaliw ka niyan. Grabe yung mga ano sa akin nun, yung mga bulong ng mga barkada ko. Tapos pag nagba-Bible study kami, na-experience ko na po yung ginulo yung Bible study namin. Pare, huwag ka maniwala dyan. Niloloko ka lang yan. Brainwash ka lang yan. Yung palang brainwash, maganda din pala ibig sabihin nun. Bakit? Sa dumi ng isip mo, kailangan mo talaga malinis. Ma-brainwash ka talaga. So, ano yan? Siya na walang kasalanan, naging kasalanan para sa atin, para ma-receive natin yung righteousness. Kaya nga Matthew 6:33, di ba? Kingdom Generation Church. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Hindi siya mahirap hanapin. Bakit? Kasi nasa loob mo na siya. Hindi siya nasa labas, nasa loob mo siya. At the more na lumalapit ka kay Lord, the more na lumalabas siya. Amen? Anong bagay ang mga ginawang powerful ng word ni Lord sa atin? Madali bang magpatawad? Hindi po. Pero ako din na-experience ko yun. Hindi madaling magpatawad. Pero nung makilala ko si Lord, bakit ganun? Yung inis ka na pero wala kang di mabitaw kundi, sige na, ipagpasa Diyos mo na lang yan. Patawarin mo na lang yan. Di ba? Ang hirap gawin nun. Pero bakit nagagawa mong magpatawad? Kasi nga yung pag-ibig ng Diyos na sumasa iyo. Hindi mo siya hinanap, nasa loob mo nga siya eh. Amen.